Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong tanong na bakit natatakot ang mga Duterte supporters baka maging punong ministro or Prime Minister si Martin Romualdez. Okay. So, pag-usapan natin ngayon ito. Okay, saglit ha. I'm gonna show you this. Uh, hmm, Hoy, not that one. Ito. So, ito po si Mr. Sasot. Yan. So, sa usapin naman din po ng, kasi ito namang tanong na 'to, eh, may kinalaman sa charter change. Dito sa sinasabi ni Mr. Sasot, eto nga constitutional reform agenda raw, okey naman na sa kanya, 'no? At kung si Martin Romualdez lang naman din daw ang magiging dahilan para ito ay mag-push, gawin niya na bilang kanyang, tawag dito, serbisyo sa taong bayan. Pero hindi naman niya ikakampanya ang partido nito. Sabi nga niya rito, "I am also not afraid." Hindi naman daw po siya takot, 'no? I'm not also afraid that Romualdez may become PM. If he would be good, good. If bad, in a parliamentary system, he would be easily discarded. Tama, yan naman yung sinasabi ko palagi. Sa parliamentary system, a bad prime minister, madali silang tanggalin. Now, a good PM could serve for a longer time. Tama rin naman yun. Kita naman si Shinzo Abe ng Japan, di ba? Kaya lang nung nag-retire na, napatay naman, na-assassinate. So, yung iba, talagang ine-express nila yung kanilang takot. Now, meron pong isang sumagot, tong founder ng isa sa mga talagang nagpo-push ng charter change, si Orion Perez. Sabi niya rito, one major misconception that many Filipinos have is when many of us think that the House Speaker eh, automatically raw po magiging Prime Minister. Now, my question is this. Kapag ka nag-parliamentary system tayo, hindi ba po pwede na ang Speaker of the House ay maging Prime Minister? Tandaan nyo, may transition period. That's for the time being. 'Di ba? Pero hindi ba po pwede? Okay, so tingnan muna natin yung kanyang paliwanag. Sabi niya rito, mali daw 'yon, yung takot na 'yon na kapagka nag-switch daw tayo sa parliamentary system, automatically raw, magiging yung, House Speaker o yung Speaker of the House of Representatives, magiging Prime Minister. Mali raw 'yon. Sabi niya, in a parliamentary system, ito raw pong si Speaker ay dapat daw po, maging neutral person. Wow! Alam niyo ang politiko kapag politiko-politiko 'yan, may partido po 'yan. Okay, sabi niya, "Who is impartially moderates the debates, she stays in the middle in a raised chair above everyone else." Okay. So sabi niya rito kapagka naging, itong, speaker, 'no, sa parliamentary system, kasi magkakaroon ng speaker during the transition period, tapos merong prime minister. So, etong si speaker, yung kumbaga majority floor leader, na siya yung ano naman, ang magiging mangyayari rito, siya yung magiging namamagitan dun sa debate. Okay, siya yung gano'n yung kanyang trabaho. Ibig sabihin, hindi ka kasi puwedeng sumali sa diskusyon. Hindi puwede kapagka ikaw ang presiding officer, yun ang ibig sabihin rito, hindi ka po puwedeng sumali sa mga diskusyon. Now, in case na gusto mo, kailangan mong mag-step down and then pick someone else. Halimbawa, may panukalang batas ka. Oh, so paano mo ito ilalaban? Then, baba ka muna for the meantime, and then kung sino yung mga deputy, yun po yung hahawak ng pwesto mo ron. Alright, pero hangga't hindi mo naman po gustong makipagdiskusyon, maging neutral ka. Okay, sabi niyan, the Prime Minister is a leader of the majority bloc and sits among the other members of the majority bloc and debates on the floor and is opposite the leader of the opposition. Okay, and then the Prime Minister in terms of floor position is akin to the majority floor leader in a congressional setting. And the leader of the opposition is akin um, to the minority floor leader. So, ibig sabihin niya rito, ang prime minister daw po, malamang-malamang, kung sino yung majority floor leader. Sino po ba yung majority floor leader natin? 'Di ba? Pero again, ang tanong ko lang po sa inyo, hindi ba po pwede na yung House Speaker ang maging matik na maging Prime Minister?
sa panahon po kasi itong Congress po, mga kababayan, napakadali po nitong i-transition, eh. Napakadali nitong i-transition, walang mga ano diyan, eh, malaking pagbabago. Kasi unang-una, binoto sila bilang mga representante ng mga tao. Hindi sila binoto ng pambuong bansa, hindi, 'di ba? Lugar-lugar lang. Tapos may mga party-party yung mga ano ibig sabihin may mga kanya-kanyang partido, may mga grupo-grupo, oh. At ang, Kongreso o kaya naman ang, Parlamento, sila-sila rin naman nagbago lang ang pangalan, naging, member of the parliament kapagka naging, parliamentary system tayo, 'di ba? So itong, leader nila diyan sa kamara de representante, pinakamataas, since sa kanila nanggagaling po yung, prime minister, so pupuwede pong si Martin Romualdez talaga ang ilagay nila. And then yung mga existing po na mga majority floor leader, 'di ba? Mababago lang ang pangalan niyan. Kasi lahat po ng may mga posisyon diyan, galing rin po 'yan sa kanilang partido o galing sa kanilang binuong mga alyansa. Halimbawa, may coalition block diyan sa Kongreso, 'di ba? So sa kanila manggagaling 'yun. Oh, magkakaibang partido na nagsama-sama o nagkampi-kampihan, sila ngayon ang magse-select ng mula po sa kanila. Okay, so medyo ano, hindi ganito yung hindi iba yung sinasabi ni Perez. Kaya sabi rito, sakit ito ng mga Pilipino at ng maraming Amerikano na ina-assume na ang speaker ang agad-agad nagiging equivalent ng prime minister. Wrong, wrong, wrong daw. Ang speaker sa lower house ng Congress kapag naging parliamentary ay mananatiling speaker pa rin sa parliamentary system. Pero magiging purely impartial at non-partisan siya kasi ang magtutulak ng mga panukala ay ang prime minister. Okay, yun naman po yung sa kanyang paliwanag. Alright? Pero ang sinasabi ko nga po, hindi naman po ganun-ganun ang tawag dyan, ang bagay na to. Kasi marami hong puwedeng gawin. Kapag nag-switch tayo, ang mangyayari dito, eh, yung mga nagsasagawa po ng mga pagbabago sa ating saligang batas, sila po yung masusunod tapos pagbobotohan natin, 'di ba? Kapagka sa plebisito pinayagan natin 'tong pagbabago, yun ang masusunod. Then gagana po yung tinatawag na transitory provision, pansamantala lang na na kalagayan hanggang sa mauwi tayo doon sa kailan yung full-blown talaga. So sabihin man natin na, sige, for the time being, si Martin Romualdez, nangyari yung sinasabi ni Orion na hindi po siya yung naging prime minister. Kung hindi, speaker pa din siya. And then itong majority floor leader, ito yung naging prime minister. 'Di ba? Pero kailan po ba ang halalan? 2025 na. Now, ano po ba ang isa pang, matibay po na pruweba na kung bakit kasi natatakot etong iba, na kasi iniisip po nila diyan maiitsi-puwera po si VP Sara Duterte. Okay, so tingnan niyo ho ito, si Martin Romualdez 'no, ang party president po ng Lakas CMD. Si VP Sara, nung campaign period lang, nung 2022 lang ito, naging bahagi po ng Lakas. Adopted pa, okay, si VP Sara. Tapos, um, nitong, May 19 ay nag-resign siya sa Lakas CMD. So hindi na po siya actually naging official din siya ng Lakas CMD, pero nag-resign siya diyan at nanatili po siya sa kanyang local political party, walang iba kung hindi po ang Hugpong ng Pagbabago. So in the national aspect po, eh, hindi na po siya kabilang ng majority block kung tutuusin. Pero since, ang alyansa kasi nila is only good until ano lang naman, ang unity May lang naman, May 9, 2022. After that, kanya-kanya na sila. So,
Kagaya ng sinabi ko po sa inyo, ang parliamentary system ay nakadepende ang mga tao rito kung sino-sino, yung which is which, magiging mga opisyalis diyan, depende po ito sa laki ng kanilang partido. So, during the transition period, okay, itsypuwera po si VP Sara kasi mananatili pa rin siya na Vice President. Okay? And then etong si Martin Romualdez, ang either gawin nilang speaker at ang gawin nilang prime minister ay kung susundin yung sinasabi ni Orion, etong majority floor leader. Pero anong gagawin ng Senado? 'Di ba? Pupuwede naman kasing maging disenyo ganito, hanggang 2025 meron tayong Senado. Pagdating ng 2025 burado na Senado. O hanggang 2028 na lang sila, mabubura na Senado, puwede pong gano'n. Tapos ang Presidente Marcos ay, mananatiling presidente hanggang sa 2028. Habang ang Kongreso ang magkakaroon ng pinakamaikli na transition, good until 2025 lang. Pagpasok ng halalan, nako, magiging full-blown ano na 'yan, parliament mismo. So meron na silang, prime minister, 'di ba? And then at the same time, yung kanyang, mga hawak ng mga trabaho, yung duties and functions niya ay hindi pa magbabago. Maging, katulad ng sa real chief executive na binabanggit ko sa inyo nung nakarang araw. Dahil meron pang presidente hanggang until 2028. Pupuwede rin naman po, mga kababayan, ang pagbabago ay ganito. Kung ayaw na ng mga Pilipino, 'no, nagkaroon ng proposal na wala na tayong, presidential, purely parliamentary system tayo. So ibig sabihin yung puwesto po ng presidente, since yan po ay halal ng bayan, katulad ng mga kongresista na magiging member of the parliaments, automatic po ito pong presidente natin ang magiging prime minister. Okay. Siyempre hindi po papayag ang House of Representatives na ang magiging, ah, ang magiging, ah, ang magiging ano nila diyan na speaker is, from the outside world na si VP Sara. Hindi papayag yang mga 'yan, bakit kanyo, 'di ba? So ang mangyayari dito, it's going to be, Martin Romualdez ang kanilang speaker. Si VP Sara ano ang magiging papel, 'di ba? So yun po yung isa kasing inaalala nila. Oh, na baka biglang malusaw yung puwesto ni VP Sara kapag nag-pure parliamentary system po tayo. Kung kayo tatanungin ko, ano po ba ang gusto ninyong mangyari? Hmm, yung pure parliamentary system na yung presidente natin during the transition period, mag-a-assume na ito unti-unti at maging, prime minister. Tapos ang magiging House Speaker pa rin yung current House Speaker and leadership nila para sa mga posisyon nila dahil ano 'yan, hindi papayag yang mga 'yan, gulo 'yan diyan. Teritoryo nila 'yun, i-invade ng executive department, magkakaroon ng fusion, 'di ba? Ang problema ngayon eto mga kababayan, wala naman pong Vice Prime Minister. Meron po ba na Vice Prime Minister? Wala. So what will be, um going to happen to VP Sara? So ang mangyayari po diyan dahil halal po ng bayan 'yan, hindi po 'yan puwedeng maitsupuwera ng gano'n-gano'n dahil nanumpa po 'yan sa atin na meron siyang termino, fixed term of office na tatapusin. Hindi rin siya puwedeng maiwan na siya lang po ang Vice President tapos ang Prime Minister, yung presidente naging Prime Minister na, hindi po puwede 'yun, 'di ba? And as a rule, ang Prime Minister nanggagaling lamang po sa party mate. So ang mangyayari po dito, si VP Sara ay magiging member of the parliament. Magiging, speaker ba siya ng parlamento? Hindi po. Si Martin Romualdez pa rin. Bakit? Aba, invader kayo ng presidente rito eh. Oh, 'di ba? Invader kayo eh. Tapos kami rito magpapalit lang kami ng pangalan namin. Walang magbabago sa amin dito kundi pangalan lang ng kapulungan namin magiging, parliament
or House of Parliament. Oh, sino-sino yung mawawala? Ang Senado, unti-unti po 'yan, pupuwedeng, until 2025 do'n na sila mag-e-end, 'di ba? Pupuwede naman po na ang Senado, maa-absorb na rin po. Kaya lang ang parlamento po mga kababayan, ito yung kinakatakot nila. So sa Senate papasok 'yan diyan, si Vice President papasok, si Presidente papasok, okey. So, eto pong mga senador, hindi na po 'to makapagmamataas kasi alam mo yung pagmamataas ng mga senador, kapag hindi po pinagburan, hindi inayunan ng Senado ang mga panukala ng, panukalang batas ng Kongreso, wala pong bisa, hindi po makakarating sa presidente. Okay, so ngayon 'pag na-absorb sila diyan, so for example etong, grupo ng PDP Laban na tatatlong piraso na lamang po sa Kongreso, ilan yung nandiyan sa Senado ngayon? Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, o sino pa ba? Ah, 3? Tolentino, 4, no, 4. So itong 4, eh, papasok doon sa dito sa Parliament. Tapos 3 yung natitira doon sa Kongreso o sa parlamento, magiging 7 lang. Eh, yun pong lakas, ilan yung miyembro, mahigit 50 na sila kung di ako nagkakamali. Oh, so magiging, isa sa baka nga maging minority na ang, ang lakas, 'di ba? Eh, ang hugpong ng pagbabago, oh, meron bang, bilang ang hugpong ng pagbabago sa Kongreso at kung maging parlamento tayo? Wala rin po. So kakailanganin nila na makipag-alyansa sa iba para dumami sila. Eh kapag kakonti ka, interes po ng nakararami sa alyansa, yung kung sino yung pinakamalaki sa alyansa, yun po ang masusunod roon. Eh pabiro, isang piraso ka lang. Sumausaw ka lang sa grupo namin. Tapos ikaw pa gustong masunod. Ikaw ang sumunod. Eh, 'di ba? That's the game eh. Ganyan ang game. Diyan sa coalition. No. So maiitsipwera po talaga diyan si VP Sara. Eh, paano yung pangarap na maging presidente? Paano yung pangarap ng China para sa kanya? Wala na. Paano yung pangarap ng mga DDS na siya yung um, maging presidente o maging prime minister? Well, kinakailangan niya pong sumali diyan sa majority party. Okay. So pagdating niya sa majority party, ang ini-elect po sa parlamentaryo ng ruling party na tinatawag o ng majority bloc o majority party, yun pong kanilang leader mismo. Unless nag-giveaway itong leader, 'tong presidente ng partido, and diyan po sa lakas ay si Martin Romualdez. Kung hindi mag-giveaway si Martin Romualdez, after ng transition period at naiboto uli siya ng kanyang mga kalugar, si Martin po ang pipiliin nila diyan na maging prime minister. So, wala na si PBBM, 2028 lang siya magtatapos yung termino, 'di ba? Kung ayaw niya ng sumali sa gobyerno, okay lang. Oh, si Martin Romualdez 2028 magiging prime minister. Si Sara, kung gusto niya magpatuloy sa politika at maging bahagi ng parlamento, hoping na baka maging prime ministress, ang magiging mabigat niyang kalaban yung may pinakamalaking partido. So kailangan mapalaki niya yung kanyang partido. So pagandahan po 'yan ng mga offer sa kanilang partido. So kung ikaw yung pinakamalaking partido, you have all the resources, the money and everything, 'di ba? Plus support ng taong bayan, kakalas ka pa ba sa partido mo, 'di ba? So ang mangyayari, kayo ngayon ang magiging magnet para maka-attract ng ibang magiging kasama sa partido. To the point na malulusaw ang ibang partido. Lalo na ugali ng mga Pilipino, yung political butterfly. Oo. Kaya 'yan ang kinatatakutan nila ngayon. Dati gustong-gusto nila na maging, parliamentary system tayo, pero ngayon ayaw na po nila 'yan kasi nga po natatakot sila na baka maitsipwera lang. May katwiran po ang kanilang takot, ang kanilang pangamba. Kasi gano'n po talaga, that's the way it is, ika nga. Okey?
Kaya meron po talagang dahilan. Alright, yung kay Oreo naman ang paliwanag niya, ano lang, parang, pinagaang lang niya ang kalooban ng mga DDS. Kasi baka mag-transform ang mga DDS into DBS, 'di ba? Hindi na nila suportahan, udyukan na yung mga kongresista nila, yung mga kalugar nila na huwag pirmahan ang, People's Initiative, hmm, 'di ba? Kaya sa kanya, maging, pro-administration or anti-administration ka, as long as pipirma ka dito sa pagbabago ng saligang batas, well, Orion Perez is good to go. Oo. Ano yan, grupo niyan yung Correct Movement. Matagal na nilang sinusulong ang pagbabago ng saligang batas. To the point nga na cool sila dun sa, gawing parliamentary system tayo, yung anyo ng gobyerno. Tapos okey na okey rin sa kanila na ang, sistemang paiiralin ay ang parliamentary system naman. Okey po sa kanila yon, basta't, magamot lang, mabago yung ating saligang batas. Kasi nga hindi maganda yung pagkakatali natin sa 1987 Constitution at ang saligang batas po, kailangan po ito ay flexible para dapat madali itong makakapagbigay daan para ma-adapt natin ang ang demand ng kasalukuyang panahon. Kung sa hinaharap, ganito yung kailangang mangyari, so kailangan itong si Constitution hindi po magiging sagabal. Kung nung panahon ni Cory Aquino noon, dinatnan nila sa puwesto ang, gobyerno na mayroong mga government-owned and controlled corporations. Meron tayong, planta, meron tayong mga minahan, meron tayong energy, meron tayong tubig. So sa kanila gumawa ng constitution, prinotektahan po yung mga biyaya ng Diyos na yung mga natural resources natin, yung mga lumilipas. Yung mga nauubos. So, prinotektahan nila ito. Kaya lang, sa administrasyon niyang yan, nagsimula ang pagbebenta, privatization. Then, actually, pagpasok ng panahon ni Ramos, wala na siyang magawa eh. Bakit? Na-schedule na nung panahon ni Cory Aquino yan eh. Dapat ganitong petsa, ganito ganyan. Time ni Ramos, wala siyang magawa kung hindi mag-let go. Kasi it has been scheduled, kumbaga. So ngayon, hindi na po naging applicable yung 60-40 natin, 'di ba, na requirements. Kasi tayo na nangangailangan, eh. Yung mga naligwak natin ng mga negosyo ng gobyerno, wala na. Kailangan nating humanap ng paraan na sa ibang bagay, sa ibang tao kumbaga, ma-replenish itong nawala natin. Oh, so ang nagiging hadlang is the 60-40. Sinasabi ng iba, gayahin natin ang ibang bansa na nagluwag ng kanilang, economic restrictions sa constitution nila, 'di ba? Ang problema, hindi tayo nag-iinvest, walang state, capitalism tayo, so lalo tayo pong napag-iiwanan ng ibang bansa. Ilang pagkakataon na ang Pilipinas naitag tayo na bilang, um, growing economy, fastest growing economy in Southeast Asia katulad ngayon, 'di ba? Pero hanggang dun lang tayo. The rising tiger or the rising cub, the sleeping tiger economy in Southeast Asia, puro hanggang ganun lang tayo, hindi po nagta-translate into full-blown. Bakit? Kasi meron na nagiging hadlang. So yun po yung gusto naman ng marami na baguhin na yung saligang batas. And apparently, etong mga tao na dati ay gusto ang saligang batas na magbago para sa ikauunlad ng bansa natin, kahit na lumago pa yung mga private armies, 'di ba? Pag nag-federalismo tayo, ngayon ayaw na nila at bigla po sila, nagbago ng, stand at perpekto na ang ating saligang batas na dati minumura-mura nila kasi Cory Constitution ang tawag. Abay ngayon, it's a perfect constitution. So kailan nila magugustuhan ng amendments? Kapag po isa na namang Duterte ang nasa puwesto? Ay naku, isang malaking, kabalbalan. Hindi ho po puwede na ang, pangangailangan ng bayan, ang sagot dito
ay hahanapin natin sa kamay ng mga politiko. Okay? Para saan pa ang demokrasya? Na wala namang umaalipin sa atin, nagpapaalipin tayo sa mga politiko, 'di ba? Dapat nga, sinasabi natin ang, demokrasya is for the people, by the people, 'di ba? Dapat po mangyari 'yun na tayo ang boss. Hindi po yung ang ginagawa ng mga Pilipino, ginagawang boss ang politiko, mali 'yun. Alright, so kaya sinasabi ko po sa inyo, meron po talagang sapat na dahilan ang kanilang pangamba na baka po, maitsipwera lamang si VP Sara. Okay. Tingin tayo ng mga